is about what your marriage is missing. Marami sa atin siguro ay nag-iisip na kapag ka ikaw, 'di ba yung kinasal, 'di ba? Ay napakasaya ng buhay. Sino nagsabing ang marriage ay masaya? O siyatan lang masaya. Siyatan lang nag-amen. In our lives, okay, 'di ba? Marami sa atin, ano bang kulang sa aking sa aming pagpapakasal or yung buhay may asawa. Kasi marami sa atin in this time, in our generation, takot na magpakasal. Tama? Alam mo, I always think of this thing nung time na kahit doon sa City Light, lagi ko nakikita yan every time na magkakaroon ng isang couple or isang mag-aasawa, parang nawawala at sa ministry, parang nasishaken yung kanilang relationship kasi and then eventually nawawala sa loob ng simbahan. And like ko sinasabi, Lord, ano bang meron pagkadating sa marriage? Or maybe sa atin, sa bawat isa sa atin ngayon, nakita mo or naranasan mo yung marriage na meron sa inyong bahay. Tama? Nakita natin kung paano paano tumakbo yung pagsasama ng ating mga parents. That's why karamihan sa atin ayaw nang pumasok sa pagpapakasal. So sabi dito, ano ba yung marriage? Yan yung sabi diyan is yung companionship, yung yung makakasama mo or makakatulong mo. Okay? Katuwang. In some words, okay? Katulong mo sa buhay. Yan. Kasi baka mamaya sabihin mo, yes, katulong. Pwede mo lang utusan. That's why, yan po ay tinatawag na companion. Sabi diyan, it is someone na makakasama mo habang buhay or makakatulong mo sa iyong buhay. But let me tell you, di ba marami sa atin kasi, God created marriage. Amen? Yan yung ginawa ng Panginoon, okay, para sa tao. Kaya nga nung create niya si Adan, di ba? Ano nangyari? Hindi nakita niya yung mga hayop may mga partner, and then si Adan, okay, si Atan tuloy. Wala pa si Eva, okay? Nakita niya na hindi maganda na si Adan lamang yung mag-isa, di ba? And he created Eve, okay, para maging companion niya, yung kanyang katuwang sa buhay. Kasi ang utos ng Panginoon sa kanya ay i-manage yung buong mundo, di ba? That's why God created a marriage. Alam mo ang problema sa atin, di ba? Dahil nga sa nakita natin yung marriage sa mundong to, kaya karamihan nga actually ayaw nang magpakasal dahil sa yung nakikita nila na family wasak, yung kanilang mga kids sira yung yung buhay, tapos karamihan ngayon ang hirap mag-raise ng bata. That's why ang dami sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ayaw nang magpakasal. Tama? They are living in a world na yung okay lang, okay? But you know what, mga kapatid, di ba, sa atin ngayon, God created marriage. And sometimes, kaya ganyan, or kaya minsan, meron tayong pagtatalo, or hindi maganda yung kinakalabasan ng ating marriage. Ano ba yung kulang? Natanong mo ba yun sa sarili mo? Natanong mo ba sa sarili mo, Pastor, bakit? Ano ba yung kulang sa marriage? Ano ba yung nangyayari sa mundong to? Bakit ayaw na ng tao ng marriage? Alam mo, kaya nga sabi ng Panginoon, yung importanteng binigay, okay, na utos sa atin is yung pangalagaan mo yung iyong partner. And sabi diyan, problema sa atin, kaya
ang labo or ang layo ng marriage na gusto natin is dahil wala tayong direction. Wala kang plano. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung plano, 'di ba? Yung dun si kay Ruth and Boaz, 'di ba? Yung mga love story na nakita natin sa Biblia. Ang dami niyan kung aaralin ninyo, ang daming mga nakakapagpakilig sa Biblia. Pero ano ba yung marriage na kailangan nating sundan? Ano ba yung kulang sa ating marriage? Sabi dito, a shared vision or mission. Sabi diyan, ano ba yung kulang sa ating marriage? Sabi diyan, marriage is just about finding your partner in life, but also partner in mission. Kaya ito po mga kapatid, nagkakahiwalay or nag-iiba ng landas yung isang marriage because they don't have mission in their lives. Nakakita ka na minsan ng napakasipag before sa ministry, ang galing niya, kilos siya ng kilos, pero nung time na siya is nagkaroon ng partner in life, nawala na siya sa paglilingkod. You know what? Yan po yung nakakalungkot sa panahon natin. Kasi they have yung mission niya, okay? Hindi compatible sa mission ng isa. Tama? Yung kanyang goal sa buhay ay hindi compatible sa goal ng kanyang kinakasama or partner in life. That's why alam mo sa topic natin ngayon, pag-aaralan natin si Aquila and Priscilla. Alam mo, itong 7 times lang silang binanggit sa Biblia, pero alam mo ba na they are always mentioned together. Ibig sabihin, si Priscilla and Aquila ay lagi silang magkasama. Alam mo, ito yung pinakamagandang pinakamagandang pwedeng mangyari sa iyo, okay? Or sa inyong marriage in life, na siya yung gawin mong partner in crime. Tama? Wherever you go, tama, yung asawa mo ay pwede ka at susuportahan ka sa ginagawa mo sa ministry. Alam mo, kaya ito po yung pinaka sa Bible, okay? Sila lang yung couple, okay? They are not sweet love stories, pero yung kanilang mission in life is pareho. Napakasarap marinig na kung kahit saan sila mapunta, magkasama silang dalawa. They are together. Imagine mo yun, parang ang sarap nun, no? Sa pupunta mong ministry or in your life, mas masarap na kasama mo lagi yung asawa mo. Okay? Alam mo, ito yung especially sa mga lalaki, yung isa sa pinaka-gustong-gusto ng mga lalaki, yung chinicheer sila kapag meron silang di ba mahilig tayo basketball, yung mga games ng mga lalaki ngayon. Actually, yung mga games ngayon, mga ML kaya lahat ng halos karamihan ngayon, di ba? Nagkaka-developan sa ML dahil gusto ng mga lalaki suportahan ng babae yung hilig nila kahit na yung babae hindi marunong, di ba? But because of that gusto ng lalaki na kasama niya lagi yung babae and he want yung support. Alam mo, yan yung ginagawa ng Pero, alam mo, sa aming mga lalaki, they want our partner yung chinicheer kami. Totoo to. Yan yung isa sa mga needs ng lalaki. Alam mo, mga kapatid, mas masarap na kahit yung saan ka magpunta, even in your team building, mas gusto ng mga lalaki na sinusuportahan sila. Di ba? Mas masarap na kahit saan ka magpunta, kasama mo yung asawa mo. Di ba? Kahit saan gala, minsan pagka magtaka ka, pagka yung couple, mag-isa lang siyang gumala sa picture niya or siya lang mag-isa, nagpunta ng mag-isa sa Cebu,
tapos hindi kasama yung asawa, alam mo, magtaka ka. Baka mamaya, ang layo na nila sa isa't isa. That's why, ito, si Aquila and Priscilla, napakaganda ng story nila, Sabi dito, it is mentioned in Acts chapter 18. This is AD, okay? Paul left Athens and went to Corinth, si Paul. Then there he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Ito pong time na ito, para maano niyo yung story, lahat po ng Hudyo, okay, after ni Christ mamatay, okay, pinaalis sila doon sa pinahunting sila, okay? Ibig sabihin niyan, pinapapatay sila kung hindi sila aalis doon sa Rome. That's why, nung time na ito, umalis si Aquila and Priscilla. Si Aquila po yung Hudyo, and then si Priscilla yung kanyang asawa. Maybe ito is nung pag-alis niya, nakilala niya si Priscilla. Okay? And then, Paul went to see them. Because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Alam mo, ang nito ni Apostle Paul, 'di ba? Si Apostle Paul is this is the time na nagkakaroon na ng church planting si Apostle Paul. And actually, si Apostle Paul, nung time na ito, nakilala niya itong dalawa. So ibig sabihin yung from the start of the ministry of Apostle Paul, nakilala niya itong mag-asawang ito, and they shared together. They worked together. Ibig sabihin, alam mo, nung time siguro na nag-share ng salita ng Panginoon si Apostle Paul, na-meet niya itong mag-asawa na ito. And sabi diyan, they were very important in early church. Sila yung kumbaga, ito yung mga pioneer ni Apostle Paul. Okay? They were willing to serve God wherever they were. Imagine mo, nandun sila pinaalis sila galing dun sa Rome, and then na-meet siya dun sa Corinth, and then they have same mission. Okay? That's why, kung nasaan man sila napunta ngayon, dun sa Corinth, okay, where Apostle Paul is nag-i-start ng kanyang church planting, so willing silang dalawa, and they serve God with unified mission. Alam mo mga kapatid, una, parang ito si Aquila and Priscilla, tent maker din sila. They were not a prophets, okay? Hindi sila preacher, hindi po sila naging kilala masyado dun sa Biblia, pero ang laki ng kanyang naitulong nung time na nag-i-start ng church si Apostle Paul. Nung time na si Apostle Paul ay nagpi-preach and nagtuturo, alam mo, hindi lang niya to ka-partner sa kanyang ministry, ka-partner din niya ito sa kanyang trabaho, sa kanyang business. Ibig sabihin, naiintindihan, okay, ni Apostle Paul yung kalagayan nila Aquila and Priscilla. That's why they serve God as a unified mission. Alam mo mga kapatid, inisip ko to, sabi nga minsan, share mo lang yung mission mo sa buhay. And someday, baka yung kakilala mo, yung ka-office mate mo, yung ka-workmate mo, you have the same mission. And that's the time that you can work together. Alam mo, ang problema sa atin, kung wala kang mission sa buhay at hindi mo alam yung direction mo sa buhay,
panigurado, hindi mo makikilala yung ibang tao or hindi ko connect sa ng Diyos yung ibang tao. Kaya tignan mo yung kanilang ministry, okay, hanggang sa lumago ito. Sabi dito sa in Romans chapter 16 verse 3 to 5, give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Jesus Christ. This time, umalis na sino? Si Apostle Paul, okay? And then, sayan, in fact, they once risked their lives for me, and I am thankful to them, so are all the Gentile churches. Also give my greetings to the church that meets in their home. Mga kapatid, alam mo nung time na umalis si Apostle Paul, okay, and then nag-church plant siya, tumulong naman siya dun sa ibang mga churches. Etong buhay ni Priscilla, ni Aquila and Priscilla, nag-stay sila doon. Ibig sabihin, alam mo, nag-grow yung kanilang ministry and nag-grow yung kanilang ginagawa doon. Kasi even though in their time, pinapapatay kasi sila. They are the persecuted church. Hinahunting po sila. That's why sabi dito ni Apostle Paul, they once risked their lives for me. Ibig sabihin yung kanilang bonding, yung kanilang yung kanilang working together as their mission to share the word of God, to share the gospel, to build the church. Alam mo, even their lives ay na put into risk. Pati yung buhay nila hinahabol, pati sila hinahabol. Di ba? Well, imagine mo kung gaano nag-grow yung kanilang marriage. And I believe, etong time na ito is nagkaroon sila ng community of believers. Yung kanilang church is nag-grow kasi dito hindi siya hindi siya masyadong in-expose, pero imagine mo kung si Priscilla and Aquila ay naging faithful sa Panginoon in serving the Lord, 'di ba? Parang pwedeng kampante si Apostle Paul that he is thankful kasi alam niya na merong naiwan doon, okay, na nagli-lead isang family na which is si Priscilla and Aquila, para mag-grow yung church doon. Alam mo mga kapatid, yan yung kailangan yan yung isa sa nakita kong kailangan ng City Light. Alam mo, nung time na, sabi ko nga noon this is a good testimony kasi nung time na umalis, okay, ang tawag to, nag-church plant si Pastor Dan sa US, sabi ko noon, hello, Lord, lead us. Kasi, nung time na ito, ang married lang si Atan tsaka si Joysa. Tapos, halos lahat noon, wala nang puro single na lahat. And even ako, single din ako noon. And you know what? Sabi ko, Lord, ang gagawin namin. Lahat ng halos na nahirapan, and si Atan lagi pang ginaaway si Joyce noon Pero you know what? Yeah. Pero ngayon, binago ng Panginoon. Hindi, ibig sabihin, let me tell you this. No, alam mo, ito yung nakakatuwa. Kasi, si Ilacqua Francis, isa pa yung married nga pala noon that time. But you know what? Sabi ko noon, Lord, help us. Kasi, noong time na ito, sabi ko, I'm looking for partner in life na sabi ko, pwede kong makasama sa mission ko. Dito sa church. And sabi ko nga noon, Lord, ano ba? ano bang pwede ko maging goal? Kasi sabi ko noon,
I'm praying for someone na pwede, ano yun, yung makakasama ko sa buhay at makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. And my heart is still in City Light. Sabi ko, Lord, kung ako magkakaroon ng asawa, sabi ko, Lord, yung makakasama ko maglingkod sa'yo. Sabi ko nga noon may mga babae, maraming babae, or may mga babae na pwede naming pakasalan or pwede kong, ang tawag dito, kunin na lang at sabi ko, liga dito, sama ka sa church. Diba? At isa dun si Eunice. Hindi, ibig sabihin, pwede naman di ba? Pwede niyong gawin yun sa iba Pwede niyong gawin, you can choose or someday pwede mong gano'n yan na hanap ka lang ng babae. Madali. Pero ang mahirap, alam mo, yung makakasama mo sa mission mo sa buhay. Kasi sabi ko nga, kung ibang babae, yun na pakasalan ko or yung pinakasalan ko, you know what? Baka wala ako dito. Baka nandun ako sa ibang lugar. But you know what? Hindi. Sabi ko nga, Lord, this is our cry. Kasi, Lord, bakit ganun? Pag kami kinakasal sa City Light, halos nawawala. Di ba? Lahat ng naging married, sabi ko, Lord, ano nangyari? 'Di ba? Nasisira yung nawawala sila dun sa paglilingkod sa Panginoon. And yun yung cry ko sa Panginoon. And you know what? Sabi ko, and then hanggang dumating si PJ, siya lang yung married din noong time na yun. And siya rin yung gumulo. Nagsabi na, alam mo, you know what, ayusin nyo. Di ba? Ayusin nyo. And sabi ko nung time na to na lumapit ako kay PJ at iniharap ko si Eunice. Sabi ko, may tanglaw. Tumalo ba? Sige. But you know what, ayun, sabi ni Pastor John, pwede ka dito sa Tanglaw. Mga Kristiyano. And actually, daming pang yung, kahit siya yun, nagre-reto pa dun sa mga babae kung sino-sino But you know what, sabi ko, hindi Lord, gahanap ako ng pwede ko maging partner in ministry. Di ba? Tama, may tanglaw pa. Ang dami doon mga single na ready to mingle. Alam mo, but you know what? Sabi ko, Lord, ito yung cry ko. Ito yung heart ko na yung someone, okay, na pwede kong makasama sa mission sa buhay ko. And very important, mga kapatid, once na ikaw ay magpapakasal or maghahanap ka ng partner sa buhay mo, yung tao na alam mo, okay, yung mission sa buhay. Because marami sa atin, marami sa atin, you know what, gusto mo lang maghanap ng makakasama. Pero ayaw mong samahan siya kung ano yung mission na meron siya. Di ba? Kaya sabi diyan, alam mo, hanggang sa hindi namin eto, dami ng kinasal. Di ba? And you know what, nakakatuwa sa couple, sa City Light. You know what, halos lahat ng kinasal, alam mo, sabihin ko to sa inyo ngayon, yung mga kinasal, they are not in perfect marriage. Sabihin ko sa inyo, walang perfectong marriage. But you know what? Sabi dito, a marriage without community is a vulnerable marriage. Alam mo mga kapatid, nung time na ito, nung time na to sinabi niya noon dati, Pastor Biboy, alis muna, magbibitawin ko muna si Joyce sa accounting ng church, and we want to find a marriage community.
Hanggang sa naghanap sila ng D group din doon sa CCF, which is very good kasi nagbago si Atan. Ikaw lang. Si Atan lang. You know what? Hindi. You know what kasi, ako nung time na yon hindi ko alam kung anong ipapayo ko kay Atan. Kasi hindi pa ako kasal. Hindi pa ako inaaway ng asawa ko. Wala pang nangaaway sa akin noon eh. 'Di ba? Anong ipapayo ko sa kanya? You know what? That's why napakaganda nito ngayon sa City Light. I'm so blessed to be part of this community kasi with this community, sabi ko noon, Lord, bakit kailangan naming ma-experience yung mga heartbreaks sa love stories, di ba? Yung mga cheating sa love stories, yung mga imperfection sa love stories. You know what? I am asking the Lord why. And sabi ko, and then alam mo, nireveal sa akin ng Panginoon, that mistakes, that misery can become a mission sa ibang buhay, sa ibang Kristiyano. Imagine mo, kung hindi ma-experience ng City Light yung mga bagay na ito, hindi magmamature ng City Light. Hindi matututo yung City Light. Hindi matututo yung couples. Kaya alam mo, mga kapatid, sabi ko, Lord, ang hirap mag-deals in a marriage. Kasi minsan, kami ni Pastor John, hindi kami po pwedeng pumagitna at mag-decide para sa marriage ninyo. Pero alam mo, with a good community, sabihin ko sa inyo, pwede namin kayong payuhan. And your life, tignan mo to sabi ko Lord, lagi ko tinatanong lagi sa Panginoon pag na-heartbreak kami sa marriage or in a family, in a community, sabi ko noon, Lord, bakit kami nawalan ng first baby? Di ba? Sabi ko, kasi may iba pa mawawalan. It can be your greatest testimony. Because God gives and God takes away. Di ba? Sabi ko, Lord, bakit may experience ng iba to? Bakit namin to may experience? You know what? Because someday, may lalapit sa'yo na couple and mag-aas, paano mo to napagtagumpayan? Paano nyo napagtagumpayan yung bagay na yan, yung hirap ng bagay na yan? That's why, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ngayon, explore mo yung couple. Ibig sabihin, kapag ikaw bago kay kasal, lumapit ka sa mga tao. Hindi lang sa amin, kundi sa yung gusto mo or nakikita mo na magiging mission ng buhay ninyo. Yung magiging kapareho ng mission ng buhay ninyo. Kaya nga nagtataka ako, Lord, bakit iba-ibang klase ng tao, iba-ibang klase ng marriage na na-experience namin dito sa City Light? This is because, alam mo, pwede yan maging testimony sa ibang tao. Pwedeng matutunan ng ibang tao yung yun nangyari sa buhay mo. You know what, mga kapatid? Kaya nga, lagi namin sinasabi, yung community ng City Light, alam mo, pwede mong i-chat yung bawat married couple kapag kayo is may problema. Kasi we are willing to counsel. Di ba? Alam mo, yun ang advantage ng City Light May pagsusumbungan ka pag matigas yung ulo ng asawa mo. Kasi, totoo to, natatawa ko pero totoo to, kasi, you know what? Merong tao na willing mag-spend ng time para i-correct ka. Willing silang mag-invest sa buhay mo para maging maayos yung marriage ninyo. Di ba? Willing kami niyan. Alam mo, just message mo lang yung isang tao, pwede kang mag-confess, pwede kang maghingi ng tulong, pwede kang, alam mo yun, mag-seek ng advice. Especially, dito sa City Light,
ilan ang couples natin? 15 or 16 nata, 17. 17 na. So, pang 18 pa sila Step and pang 19 sila Jexel. Pang 20 si Zion. Sana. But, you know what? Mga kapatid, hindi, nakakatuwa kasi, you know what, there's a lot of people na alam mo, ito yung natutuwa ko sa City Light eh. And kaya na naming ipagmalaki na yung City Light is nagkakaroon ng magandang marriage yung bawat isa. You know what? Hindi a perfect marriage, but a growing marriage. Alam mo kung ano yung meron si Apollos and Aquila and Priscilla. Sabi niya dyan, meron silang unity of mission, hospitality, and discipling others. Alam mo, itong tatlong bagay na ito yung kanilang core values. Ito yung naging core, yung naging batayan nila ng kanilang core values. Sabi diyan, Apollos began to speak boldly in synagogue. Itong si Apollos, nag-i-start pa lang siyang mangaral. Pero si Apollos ay naging isa rin sa pinakamagaling na preacher on this time. But you know what? Etong si Priscilla and Aquila, sabi diyan, when Priscilla and Aquila heard them, they invite him to their home and explain to him the way of God more adequately. Imagine mo to. May young preacher and then anong ginawa nila? He invite on their home. Alam mo yung hospitality na meron sila. Okay? And then yung kanilang discipling others. Imagine mo, naniniwala ako, isa si Priscilla and Aquila na nagturo kay Apollos. That's why si Apollos is naging great preacher on his time just because of their guide. Grabe, no? Imagine mo kung hindi unified yung mission ni Priscilla and Aquila sa kanilang buhay, they will not invite Apollos. They will not say, come to our home. Di ba? Hindi nila gagawin yan kasi wala silang mission. Kung hindi nila alam yung mission nila sa buhay, hindi nila gagawin yan. Di ba? Hindi nila kakamustahin yung si Apollos and then discipling others. They will not disciple Apollos. Tama? Kaya, alam mo, mga kapatid, dito sa City Light, alam mo, napaganda, okay, na merong nagtuturo sa iyo. Merong nagko-coach sa iyo. Kasi sometimes, hindi lang tayo alam mo yung magaling ka, but you know what, this is very important, yung nag-aaral ka pa mismo, na eager ka matuto. Okay? That's why wag kayong mahiya, okay, kung kayo is nagkamali. Kayong mahiya kapag kayo is nagkamali, alam mo, pwede kayong lumapit sa amin. Pwede kayong lumapit sa bawat isa na couple dito. Dahil ako, 100% tiwala ako sa mga couple dito. Yung mga nandirito na couple, tiwala ako na yung couple na yan, pagka kayo nag-seek ng advice sa kanila, okay, they will advise you of good. Hirap sa atin, ito mga kapatid, especially couple. Kapag kayo nag-away ng asawa mo, okay, do not seek advice to your boss, to your TL, or to other unbeliever. Bakit? Kasi yung mission nila hindi align sa mission mo. Dahil panigurado ako, kapag yung sinik mo yung advice ng TL mo na babaero, dahil gusto mo rin ng babae ka rin at gusto mong makomfort ka, alam mo, pagka yan, sinik mo yung advice niyan, panigurado ako sira yung marriage mo. Kaya couples and couples to be, alam mo, lumapit ka sa tamang tao. Lumapit ka
with your same mission. Dahil alam ko, hindi yung bawat couple na nandirito, hindi magko-compromise sa mali mo. Willing ka dapat magpakorek. Two forces that will unite your marriage. Number one, common enemy. Alam mo mga kapatid, in your marriage life, pwede niyong pag-usapan yan. What is your common enemy? Ano ba yung lagi niyong pinag-aawayan? Ano ba yung lagi niyong kaaway? Alam mo kung ano yung boundaries mo sa kanila. Alam mo yung dapat mong gagawin. And then, common mission. Di ba? Alam mo, dapat niyong pag-usapan yan. And then, alam mo, para kayo, I think lahat ng couples sa City Light, meron ng core values and mission and vision. Pwede mo palakpakan yung Panginoon. Alam ko, pinag-usapan to ng bawat couple. Sabi diyan, para mabuo mo yung mission and vision ninyo, what do you love both? What do you both love? What do you both hate? And what are you going to do about it? Alam mo, nakakatuwa, in City Light, nakabuo yung bawat couple ng kanilang mission and vision statement. And eto sa mga single, requirements na ni Pastor John, kapag kayo is ikakasal, ngayon pa lang, buuin nyo na yung mission and vision ninyo sa buhay. Pwede bang i-flash natin sa screen yung kanilang gamer. Imagine mo, gamer. Grace, accountability, meekness, endurance, ano yung R? Reverence. Di ba? Next is, kanila is share. Wow, share. Yung kanilang life verse is Joshua chapter 24, verse 15. But for me and my household, we will serve the Lord. Share. Support, honesty, affection, respect, and empathy. Kabuslay, kanilang core values is light, light. Sabi diyan, love, integrity, grace, honor, and truth. Yung kanilang life verse ay Colossians 3, chapter 14, and above all this put on love, which binds everything together in perfect harmony. Kapalungan, sila Melvin, yung core values nila, life, love, integrity, faith, and empathy. Darantinaw family, wow. Darantinaw, ang kanilang life verse is 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. And their core values, music. Wow, talagang ganito sa mga singer. Okay? Sabi diyan, music, matured in Christ, understanding God's love, servant heart living, integrity in action, Christ-centered discipleship. The next is Garcia. There is love. Love, obedience, values, and encourage. Yan yung kanilang core values. The intertas. Sabi yan in Philippians chapter 4 verse 13, sabi yan, I can do all things through Him who strengthens me. Ang kanilang core values, trips. Galing, no? Trust, resilience, integrity, purpose-driven, and then servanthood. The next, ayan ito, band, alam mo, this is their personality kasi, Tama? Alam mo, kung ano yung personality nila, yan yung nakikita nilang core values. Then this, band, yung Huwab family, boldness in faith, authentic heart, noble-minded, and disciplined. Di ba? The next, sino na?
Ito, yung Manalese. Duo, sabi yan, disciple. Okay? Then united and obedience. Yan yung kanilang core values. Duo. Dalawa pa lang daw sila eh. Then next, mobilyon. Ano? Yan, respect. Yan. Honesty. Respeto. Forgiveness. So, pinatawad niya na agad si Beb. And then, legacy. Alam mo, ba? Next tayo, kay Nopra. Wow, ito. Tapos yun lang, di ba, tumawa. Laugh. Ayan. Love, authenticity, understanding, gratitude, and happiness. Laugh. Di ba? Next, Ramos. Ayan. Love. Ano? Living testimony, obedient to Christ, values as God's children, and then empowers others. And then, yung verse, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves for this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, or the gods of Amorites, in whose lands you are living. But for me and my households, we will serve the Lord. Rubilius family, yan yung sheep, sheep, sabi yan, servant attitude, then heavenly citizen, integrity, and positive environment. Then next is Salvador. Yung kanilang core values is song, submission, obedience, natural, and God-centered. Yan po yung kanilang core values, song. Then next is yung Tuates family. Give, di ba? Give. Gratitude, integrity, victory, excellence, and exaltation. Kailan life verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus. Then last, communication, obligation, influence, navigate, and service. Kaya ang verse is Jeremiah 29:11, for I knows the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito pong core values na ginawa ng bawat isa. Alam mo, nakakatuwa kasi if you are a family man, meron kayong patutunguhan. Yung pamilya na binubuo ng bawat isa, merong patutunguhan. At alam mo, kapag kayo nagkaroon ng problema or magkakaroon ng problema, pwede niyong balikan itong core values ninyo. And ito yung pag-usapan ninyo. Alam mo, sabi ko nga you know what mga kapatid, baka ikaw yung isa, okay? If you, parang, sabi nga isa if you cannot change the whole nation, change your family. Ibig sabihin, alam mo mga kapatid, kung yung marriage ng bawat isa na pamilyang Pilipino ay maayos, may core values, alam mo, mas uunlad itong bansang Pilipinas. And naniniwala ako, it starts now. Alam mo, hindi lang yung etong church na to, yung bawat pamilya na nagkakaroon ng core values. Nag-start na to sa ibang churches. And you know what? Sana, sa bawat pamilya na pwede nating sharean ng about the mission and vision ng kanilang family, share natin. Bigay natin kung ano yung pwedeng maging mission and vision nila. Sabi doon sa last verse in Psalms 34 verse 3, come, let us exalt His name together. Alam mo mga kapatid, naniniwala ako kung create ng Diyos yung partner mo to glorify Him.
you have the same mission na binigay sa'yo ng Panginoon. And you know what? That mission ay pwede niyong gamitin, para magkaroon ng direction yung inyong pamilya. You know what? I'm so blessed kasi nung pinagawa to ni Pastor John, ilang weeks niyang pinag-isip. 2 weeks ba yan with pressure? O 1 week? 2 weeks yun, pero alam ko, yung bawat isa sa atin, may nilagay yung Diyos na mission and vision. And I know, pinag-pray nyo ito. Alam mo, sana yung mission and vision na yan ay hindi lang, yung ibibigay namin sa inyo, you can display it. Or ilagay mo sa, sa nakikita ninyo mag-asawa. Or someday sa makikita ng anak ninyo para meron silang pagsusundan sa kanilang yapak. Someday, God may exalt every family na merong mission and vision. Great ng Diyos yung marriage bilang isang masaya. Di ba? Alam mo, our advice, wherever you go, sa trabaho mo, involve mo yung asawa mo. Sa business mo, involve mo yung asawa mo. In your decision making, involve mo yung asawa mo. Sa finances, involve mo yung asawa mo. And you know what, mga kapatid? Your marriage is magiging masaya. Magiging successful yung iyong marriage kapag masarap katuwang yung asawa mo. Pwede bang hawakan mo na mahigpit yung asawa mo? Sa kamay lang, sa kamay. And sabi mo, ikaw yung partner na binigay sa akin ng Diyos. Di ba? May God bless you. I'm overwhelmed kasi yung bawat pamilya na meron dito sa City Light, alam mo, nakita namin kung paano mag-grow. Kita namin kung paano mag-away, nakita namin kung paano magtampo, kita namin kung paano niya suyuin, kita namin kung paano nag-success yung marriage ng bawat isa. And nakakatuwa kasi by this time, meron tayong pattern na susundan. Diba? Yung season ng marriage, yung season ng parenting, napakahalaga. Kaya nga, alam mo, next na pag-aaralan namin nila Pastor John, actually, mga gusto namin pag-aralan palalo, is yung parenting. Kasi, yes, yung marriage, naging successful tayo. Pero minsan, alam mo, yung parenting is napakahalaga. Kasi marami, nakakalungkot to. In reality, there's a lot of successful parent, but their child is nawawala or nalilihis na landas. Hindi po pwede na at least na-provide mo yung needs niya. Diba? Yung money na po-provide mo. Pero syempre, there's a needs emotionally and physically. Kaya, alam mo, kami sa City Light, we're not perfect couple. Pero, we are a growing couple. And maturing couple ng City Light. And sana, mas dumami pa. There's a lot of people na mas maganda na nagtatagumpay yung kanilang bahay, yung kanilang pamilya na binubuo. Diba? Our home is not a battleground. Dapat masaya. Kaya, we're so blessed. And, naging part kami ng marriage ng bawat isa. Pwede mo palakpakan yung bawat isa. And let's pray. Lord,